Ako po si kapatid na Ricardo Mongcada, isa sa mga pangulong diakono sa lokal ng Sikya. Ang dati ko pong relihon ay sa Iglesia Apostolica Romana. Ang patron po ng aming baryo ay si San Isidro, yung patron ng mga magsasaka. Ang paniniwala po namin nung pagkayan ay aming binigyan ng malaking pagrespeto, yung paggalang doon sa San Isidro ay magiging masagana raw ang buhay namin, pati na yung mga pagtatanim namin. Kahit kailan po hindi ko iniisip na magpalit pa ng relihiyon sapagkat medyo malalim ang pagkatanim sa akin na relihiyon na akong kinagisnan sa Iglesia Katolika. Ang buong paniniwala ka po doon na talagang ang Iglesia Katolika ang totoong-totoo na relihiyon. Nung minsan po mayroon kaming kapitbahay na isang kaanib sa Iglesia ni Cristo, bali inimbitahan po niya ako na makinig sa doktrina. Isa nga po sa naging masamang loob yung tungkol sa mga santo, kasi talagang matindi rin po ang paniniwala ko diyan, lalo na si Virgin Mary. Doon po ako nag-iisip na ng malalim kung doon talaga kung yung tinuturo niya, kung doon sa Biblia na binabasa niya, kung talagang medyo duda po ako doon sa Biblia. Nagtanong po ako ng masinsinan mga pagtatanong. At yun nga, tinignan ko na po doon sa Biblia. At mayroon din po akong maliit na Biblia na hawak para tingnan ko po yung pinaghambing ko po. Yung tama naman po yung nakasulat doon. Nagpatuloy po ako na makinig hanggang sa lubos ko nang naunawaan yung lahat ng mga pag-aalinlangan ko sa Iglesia ni Cristo. Nagpasya na po ako na magpadoktrina na ng tuloy-tuloy na po. Dahil napatunayan ko po na talagang totoo po ang lahat ng mga itinuturo na nasa Biblia po, lahat ang pinagbabasihan po. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunan ito ng Iglesia ni Cristo, ang pagbubunyag. Mga kaibigan, gaya po ng dati, ay patuloy po naming hangad na kayo ay muling makapiling, makasama sa kabuuan po ng gagawin naming napakahalagang pagtalakay gaya ng dati. Kasama natin ang kapatid na Dan Omar Leipad. Kamusta po kayo mga kaibigan, mga ginigiliw po naming mga taga-subaybay? Hangad po namin na minsan pa po ay makatulong kami sa ginagawa po ninyong pagsusuri sa mga aral ng Diyos na sinasampalatayanan sa Iglesia ni Cristo. Kapatid na Dan, kitang-kita naman ng ating mga televiewers at yan ang halos laging laman ng mga balita sa radyo, sa telebisyon at maging sa pahayagan, ang patuloy na paglala ng katampalasanan at kasama ang naghahari sa mundo sa kasalukuyan. Opo. Kaya ang maraming tao ay pinaghaharian po ng matinding takot, ng pangamba. Bagamat patuloy po ang pag-unlad, halimbawa sa larangan ng teknolohiya at iba pa, pero hindi po kayang pigilin ng tao ang kasama ang dulot ng iba't ibang katampalasanan. Ang totoo nga mga kaibigan, may mga ibang imbensyon ng tao na sa halip na gamitin sana sa mabuti, yung iba ginagamit pa para palalain yung katampalasanan. At mga kaibigan, kahit po ang mga nagpapakilalang marurunong na mga tao, ay hindi po kayang pigilan ang lahat ng mga nagaganap na katampalasanang naghahari po sa mundo sa kasalukuyang panahon. At sabihin pa pong patuloy ang pagdagsa, ang pagdami po ng iba't ibang pangkating pananampalataya o di kaya ay mga relihiyon, pero namamalagi po ng isang katotohanang patuloy ang pagsama ng napakaraming mga tao. Kaya alamin po natin mga kaibigan, ano po ang isa sa mga kadahilanan bakit ang tao ay nasasadlak sa iba't ibang kasamaan. Pakinggan po ninyo at babasahin po namin mga kaibigan ang nakasulat dito po sa Isayas 59 sa mga talatang 4 at sa talatang 7. Walang dumadaing ng katwiran at walang nanananggalang ng katotohanan. Sila'y nagsisitiwala sa walang kabuluhan at nangagsasalita ng mga kasinungalingan. Sila'y nangaglilihi ng kalikuan at nanganganak ng kasamaan. Tinatakbo ng kanilang mga paa ang kasamaan at sila'y nangamamadaling magbubo ng walang salang dugo. Ang kanilang mga pag-iisip ay mga pag-iisip ng kasamaan, kawasakan at kagibaan ay nasa kanilang mga landas. Mga kaibigan, ang tao po ang dapat nasisihin sa mga kasawi ang nagaganap sa mundo ngayon. Dahil ayon po mismo sa Biblia, ang tao'y nagsitiwala sa walang kabuluhan at nangagsalita ng mga kasinungalingan. Ang tinakbo ng tao
ay kasamaan at ang kanilang mga pag-iisip ay mga pag-iisip ng kasamaan. Kaya hindi po katakataka kung bakit laganap po, kapatid na Vic, ang kasamaan at katampalasanan sa mundo ngayon. Hindi nga dahil sa yan ang gusto ng Diyos, Opo. kundi yan ang pinili ng tao eh. Sila na rin ang humanap ng kanilang ikasasawi. Kaya kahit pa po sa panahon natin ay patuloy na dumarami ang mga relihiyon at masasabi natin na yung iba nga ay talagang mga relihiyoso pang maituturing. Opo. Subalit, ang kanilang pagrelihiyon ay hindi ayon sa kagustuhan ng Panginoon Diyos. Kahit paggaano ang kanilang pagiging deboto sa kanilang relihiyon, mga kaibigan, magpapatuloy lang ang kasamaan sa mundo. Ano po ang lalong ipinasya ng Panginoon Diyos sa mga taong, oo nga, nagsasabing naglilingkod sa Kanya, subalit hindi naman ayon sa katotohanan ng itinuturo ng Biblia. Yan po ay tinugon ni Apostol Pablo sa pamamagitan po ng kanyang kaluwang sulat sa mga Kristiyanong taga-Tesalonica. Pakinggan po ninyo ang 2 sa mga talatang Gs, itutuloy natin hanggang sa talatang 12. At gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak, mga taong maliligtas sana kung kanilang tinanggap at inibig ang katotohanan. Sapagkat hindi nila tinanggap ang katotohanan, ipinaubaya ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at papaniwalain sa kasinungalingan upang maparusahan ng lahat ng pumili sa kasamaan sa halip na tumanggap sa katotohanan. Mga kaibigan, nadaya po ng dyablo at ng mga kasangkapan ng dyablo ang napakaraming mga tao. Dahil ang pinili po at pinaniwalaan po nila ay ang kasinungalingan at hindi po tinanggap ang katotohanan. Kaya nga po, tiyak na sila po ay maparurusahan pagdating ng araw ng paghuhukom. Walang iniwan yan doon sa panahon ng unang mag-asawa, si Adan at si Eva, mga unang taong nilalang ng Opo. Diyos, na sa halip na ang kanilang sundin ay ang ipinagagawa ng Panginoon Diyos, ang sinunod nila ang ipinagagawa sa kanila ng dyablo o ni Satanas. Kaya nadaya sila. Kaya katulad po sa kasalukuyan, maraming kinakasangkapan ang dyablo o si Satanas. Kaya marami ang wika ang pumipili sa kasinungalingan kaysa katotohanan. Paano ba nagagawa, kapatid na Dan, ng tao na talikuran ng katotohanan at palitan ng kasinungalingan? Opo. Kung bakit ganyan ang ating tanong? Kasi meron ba namang nagirelihiyon? Opo. Ang sasabihin niya, dito pinili ko kasinungalingan. Paano ho ba nagagawa ng tao na wala siyang kamalay-malay, nasa kalagayan pala siyang ang pinili niya, kasinungalingan sa halip ng katotohanan? Babasahin ko po ang nakasulat dito po sa Roma, sa 1:25. Pagkatapos ay babasahin ko din po ang nakasulat sa talatang 23. Tinalikdan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang nilalang sa halip na ang lumalang na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Nang talikdan nila ang kadakilaan ng Diyos na walang kamatayan at sambahin ang mga larawan ng taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na may 4 na paa at ng mga nilalang na nagsisigapang. Mga kaibigan, narinig po ba ninyo ang pahayag ni Apostol Pablo? Nagagawa po ng tao na talikuran at palitan ng kasinungalingan ang katotohanan nang hindi nga po niya namamalayan na yun ay nagagawa pala niya kapag ka po sinamba at pinaglingkuran ay ang mga nilalang sa halip na ang ating Panginoong Diyos na siya pong lumalang. Alin ba yung binabanggit dyan ng Apostol Pablo, kapatid na Dan, na mga larawan ng nasa langit, nasa lupa, at may mga kasama pang iba pang nilalang na kanilang pinaglingkuran? Mga kaibigan, ang mga ito po ay ang mga larawan ng taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na may 4 na paa, at ng mga nilalang na nagsisigapang. Katulad po ito ng mga imahen, ng mga larawan at mga ribulto na nakikita po natin sa Iglesia Katolika Romana. At maalala po marahil yung ating mga televiewers, yung ating ginawang panayam kay kapatid na Ricardo Moncada. Opo. Nung si Katoliko pa, meron siyang ginagawang ganyan. Meron silang pagluhod, pagdarasal sa mga ribulto, Opo. sa mga imahen na hindi naman nakapagtataka kasi yun ang kanyang kinagis ng paniniwala. Mga kaibigan, ano po kaya ang tawag ng Biblia sa mga larawan na sinasamba ng tao
Katulad yan ng binanggit ni Apostol Pablo na mga larawan na sa halip na ang Panginoon Diyos ang sambahin, ang kanilang sinasamba na, mga larawan po na ginawa lang ng tao. Anong tawag ng Biblia ron, kapatid na Dan? Babasahin ko po, mga kaibigan, pakinggan ninyo ang nakatala dito po sa Exodo 20, mga talatang 3 hanggang 5. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyusan o kaya'y larawan o rebulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyusang iyan, sapagkat akong si Yahweh ay mapanibughuin. Parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak hanggang sa ika-4 na salinlahi. Ang tawag po ng Biblia sa mga larawan, sa mga rebulto na pagkatapos gawin ay sambahin. Paglingkuran ng tao ay Diyos-Diyusan. Hindi po tunay na Diyos. Sa makatuwid, mga kaibigan, tanggapin man po o hindi, pagka po sa isang relihiyon ay may mga ganitong gawain na pagluhod, paglilingkod po o pagsamba sa mga Diyos-Diyusan, ay hindi po makaiiwas sa parusa ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga po, mga kaibigan, ito po ang panawagan po namin sa inyo na sana po ay mag-isip tayong mabuti at gumawa po ng isang matatag na pagpapasya. Mananatili po ba tayo sa isang relihiyon na ang lundo ay kapahamakan? Bakit kaya, kapatid na Dan, kahit pa sabihing ang tao, kahit pa nagpapakilala na sila'y marunong nakapag-aral sa isang mataas na uri ng paaralan, nagtaglay ng mga karunungang panlupa, pero may binabanggit ang Biblia na mga taong nahulog pa rin sa tinatawag na kamangmangan sa harap ng Panginoon Diyos. Ang babasahin ko po, mga kaibigan, itong pahayag ni Apostol Pablo na nakatala dito sa Roma. Pakinggan po natin sa mga talatang 21, itutuloy po hanggang sa talatang 23. Ganito po ang nakasaad. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan, kundi bagkos ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatwid at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Ang mga nangagmamarunong ay naging mga mangmang at pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira at ng mga ibon at ng mga hayop na may 4 na paa at ng mga nagsisigapang. Mga kaibigan, binasa lamang po namin ang pahayag ng Biblia. Maaaring masakit po ito sa pandinig ng mga sumusubaybay sa atin, kapatid na Vic. Subalit, katulad nga po ng dati po naming sinasabi, hindi po namin kailanman naging layunin na manakit ng damdamin. Alinsunod po sa mga binasa po nating mga talata sa Biblia, ang pagsamba sa mga larawan ay hindi lamang po isang aral na kasinungalingan, kundi ito po ay isang gawain din na naghahayag po hindi po ng katalinuhan, kundi ng kamangmangan. Kung bakit niya naging kamangmangan, kapatid na Dan, isipin po natin, isang pirasong kahoy na inukit, binigyan ng anyo, nilagyan ng hitsura, at yun ang kanilang ngayong dinadasalan. Yun ang kanilang dinadalanginan. Yun ang kanilang sinasamba. At yan po hindi maikakaila ng Iglesia Katolika sapagkat sa marami na nating pagtalakay, pinatunayan nila mismo sa pamamagitan ng kanilang mga aklat na meron silang pagsamba sa mga larawan at maging sa mga relikya. Mga kaibigan, isipin po nating mabuti. Ang sabi nga po namin kanina ay maaaring itinuturing po ng iba at kinikilala po nila ang kanilang sarili na marunong. Pwede sigurong marunong sa mga karunungang panlupa. Pero sa harap ng ating Panginoon Diyos, mga kaibigan, napakabigat. Napakasakit pakinggan. Dahil ang sabi ay nangagmamarunong pero lumitaw na mangmang. Sapagkat pinalitan po nila ang katotohanan ng Panginoon Diyos. At kung anong kanilang ipinalit sa katotohanan ng Panginoon Diyos, ang sabi po ng Biblia ay pinalitan po nila ng mga larawang nasisira. Katulad ang wika ng larawan ng tao. May kasamang ibon, may kasamang hayop na nasa uring gumagapang at may 4 na paa. Katulad nga ng mga larawan, mga rebulto sa Iglesia Katolika Romana. Mga kaibigan,
alam po ba ninyo kung ano ang napakasamang ibinunga ng ang tao ay sumamba na sa mga larawan o sa mga Diyos-Diyusan? May kinalaman ba ito kung bakit ang mundo ay lalong pasama ng pasama? Mhm. Ang babasahin ko po, mga kaibigan, pansinin po ninyo, dito pa rin po sa Roma, sa 1, sa mga talatang 18, pagkatapos ay babasahin po namin ang mga talatang 28 hanggang 31. Ganito po ang pahayag sa atin ng Biblia. Nahahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong sumisiil sa katotohanan sa pamamagitan ng kanilang kasamaan, sapagkat ayaw nilang kumilala sa Diyos. Hinayaan sila ng Diyos sa kanilang masamang pag-iisip at sa mga di tumpak na asal. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, masasamang isip. Napuno sila ng pagkainggit at masasamang hangarin na humaling sa pagpatay, pagtatalo at pagdaraya. Sila'y masisitsit, mapanirang puri, napupuot sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkathan ng kasamaan, mga suwail sa magulang, mga hangal, mga taksil, mga walang puso, at di marunong lumingap sa kapwa. Mga kaibigan, napupuot po ang ating Panginoong Diyos sa mga sumasamba sa mga larawan o rebulto. At itinulot po ng ating Panginoong Diyos, kapatid na Vic, na ang tao ay mahulog na sa masasamang pag-iisip at sa mga hindi tumpak na asal. Dahil patuloy na naitatakwil ng tao ang ating Panginoong Diyos dahil nga po sa pagbaling po nila o pagsamba sa mga larawan o sa mga Diyos-Diyusan. Kaya mga kaibigan, ang napakasamang ibinunga sa buhay, sa pamumuhay, sa kalagayan po ng pamumuhay ng tao sa mundo, na ang mundo ay pinaghaharian at balot ng iba't ibang kasamaan dahil po sa ginawang pagtalikod ng tao sa Panginoon Diyos. Kaya nga, nais nating banggitin, kapatid na Dan, na maituturing po na malaki ang paghahangad ng mga ahensya ng gobyerno Opo. na patigilin, puksain ang Opo. lahat ng mga iba't ibang uri ng krimen, kriminalidad na naghahari sa mundo. Kaya nga iba't ibang parang kanilang ginagamit na Opo. kasanggapan. Pero Opo. kung gusto po mga kaibigan ng tao na mawala ang kasamaan sa mundo, itigil ng tao ang mga bagay na inaayawan ng Diyos. Ang mga gawaing kinapopuotan ng Diyos. Katulad nga po ng pagsamba sa mga larawan at sa mga Diyos-Diyusan. Ayon po sa Biblia, saan magwawakas? Saan hahantong ang mga taong masasama, pati pa ng lahat ng mga sumasamba sa mga larawan o sa mga Diyos-Diyusan? Pakinggan po ninyo mga kaibigan, babasahin ko po ang nakasulat sa Apokalipsis 21 sa talatang 8. Ganito po ang pagtuturo sa atin ng Biblia. Subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag, mga taksil, mga nagpasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyusan at lahat ng sinungaling. Sila'y ibubulid sa lawa ng naglalagablab na asupre na siyang pangalawang kamatayan. Maliwanag po ng pahayag sa atin ng Biblia, hindi po maliligtas ang mga taong sumasamba sa mga Diyos-Diyusan. Ang hantungan po nila ay walang hanggang kaparusahan sa naglalagablab na apoy at asupre pagdating ng araw ng paghuhukom. Makatwiran lamang po kung gayon, mga kaibigan, na itakwil na po at kapuotan ng tao ang pagsamba sa mga larawan sapagkat ito po ay aral na kasinungalingan na magbubulid sa tao sa tiyak na kapahamakan. Kaya nga, kapatid na Dan, nais nating samantalahin ang pagkakataong ito para manawagan sa ating mga televiewers na hanggat hindi po nahuhuli ang lahat, hanggat may pagkakataon tayo, ay bigyan po natin ng isang magandang pagkakataon ng ating sarili na makapagsuri, hanapin kung alin ang katotohanan. Ano po ang dapat hanapin ng tao? Kung nagagawa niya ang tunay at marapat na pagsamba sa Panginoon Diyos. Kasi ang sabi ng Diyos kanina sa mga talatang binasa ninyo, Opo. ayaw kilalanin siya ng tao. Opo. Pero pag tinanong mo naman ang tao, kilala ko ang Diyos. Ay, opo. Gusto kong kumilala sa Opo. Panginoon Diyos. Kaya mga kaibigan, hindi po tayo mahihirapang hanapin kung paano ang tunay na paraan ng pagsamba sa ating Panginoon Diyos.
Itinuro po mismo ng ating Panginoong Hesukristo kung paano ang marapat at tunay na pagsamba sa ating Panginoon Diyos. Ayon po sa ating Panginoong Hesukristo, paano ang marapat na pagsamba sa Panginoon Diyos? Yan po ay nakasulat naman at babasahin po natin dito po sa Juan 4:23 hanggang sa talatang 24, ganitong pahayag ng Biblia. Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Mga kaibigan, ang ating Panginoong Diyos po ay Espiritu sa likas na kalagayan. Kaya marapat lamang po na siya po ay sambahin sa Espiritu. Yan ay batay sa ating Panginoon Jesucristo. Alinsunod pa rin po sa Kanya sa ating Panginoon Jesucristo. Paano, mga kaibigan, ang pagsamba sa ating Panginoon Diyos sa Espiritu? Maliwanag po na itinuro sa atin ito dito po sa Mateo. Pakinggan po natin ang nakasulat sa 6 at sa talatang 9. Ganito po ang banggit. Magsidalangin nga kayo ng ganito. Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Mga kaibigan, ang dapat sambahin sa ating Panginoong Diyos, at ito po ay ang pagsamba sa Espiritu, ay sasambahin po natin ang kanyang pangalan. Hindi po ang larawan. Kaya nga, dapat na maunawa ang mabuti ng ating mga televiewers na hindi ho natin sariling doktrina yan. Opo. Yan ang ipinahayag mismo ng ating Panginoon Jesucristo. Hindi namin layuning makapanakit ng damdamin kung binabanggit man namin na hindi po dapat na sumasamba ang tao sa mga larawan o sa kung tawagin niya ng Biblia, mga Diyos-Diyusan. Ang tunay na pagsamba na dapat isagawa ng tao ay pagsamba sa Panginoon Diyos sa Espiritu, sasambahin siya sa kanyang pangalan, Opo. at sasambahin siya sa katotohanan. Alin naman po ang tinutukoy ng Biblia na katotohanan? Ang katotohanan po, kapatid na Vic, ay ang mga salita ng ating Panginoong Diyos. Gaya po, mga kaibigan, ng mababasa po natin, dito po sa Juan 17:17. Ganito po ang pahayag sa atin ng Biblia. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Ang katotohanan po ay siyang salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya papaano po natin sasambahin ang ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng katotohanan o sa kanyang kalooban? Pakinggan naman po ninyo ang nakasulat dito po sa Mateo sa 6 at sa talatang 10. Ganito po ang nakasulat. Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, ang pagsamba po sa ating Panginoong Diyos sa katotohanan ay sundin o gawin ang kanyang kalooban. Kung paano niya sa langit ay gayon din naman dito sa lupa. Ito po ang katotohanan ng pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Ito rin po ang pagsambang hinahanap ng ating Panginoong Diyos na atin pong maisagawa. Kaya paano, kapatid na Dan, maisasagawa ng tao ang tunay na pagsamba sa Iglesia Katolika Romana, ang kanilang pagsamba ay sa mga larawan o sa mga Diyos-Diyusan. Opo. Kaya sa halip na nakagagawa sila ng kabanalan, tanggapin o hindi, nakagagawa po sila ng malaking kalapastanganan sa ating Panginoon Diyos. Sapagat dapat nating mapansin, mga kaibigan, doon sa ipinahayag ng ating Panginoon Jesucristo na may mga taong tunay na mananamba, doon lang, madaling mapansin na Opo. merong hindi Hindi tunay tunay. na mananamba. Opo. Ang mga tunay na mananamba, sinasamba ang Panginoon Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Opo. Sinasamba natin ang kanyang pangalan at sa pamamagitan ng ating mga panalangin at mga pagpupuri sa Kanya. Opo. At ganoon din sa pamamagitan ng pagtupad sa lahat ng kanyang mga kalooban. Kaya mga kaibigan, dapat pong magsikap ang tao na pumaloob sa tunay na iglesia na nagtataguyod po ng aral ng katotohanan. Iwan ang maling relihiyon na nagtataguyod ng aral ng kasinungalingan. Hindi pa po huli ang lahat. Nasa atin pa ang pagkakataon. Hanapin po ninyo ang katotohanan at
dito natin magawa ang tamang paraan ng paglilingkod sa Diyos. Kaya ngayong atin nakapanayam, Opo. pagkatapos niyang maunawa ang lubos, ang mga aral sa loob ng Iglesia ni Cristo, hindi siya nag-atubili. Nagpasya agad. Opo. Nagpasya siya at dito siya tumanggap ng tunay na bautismo at dito niya isinasagawa ang masiglang mga pagsamba sa ating Panginoon Diyos. Balikan po natin siya. Sa awa po at tulong ng ating Panginoon Diyos, sa kabila ng napakarami po ng humadlang sa akin, ni isa man po ay wala akong naging kakampi. Pati po sa mga kasamahan ko sa trabaho ay naawaan Diyos sa akin na natuloy hanggang sa tumanggap ako ng banal na bautismo. Malaki po ang pagpapasalamat ko po sa Panginoon Diyos sapagkat isa po ako sa kinaawaan niya na matawag sa loob ng tunay na iglesia. Kung mayroon po akong pinakamahalaga ngayon ay ang pagtupad sa lahat ng mga utos ng ating Panginoon Diyos. Ay isa po sa pinakamalaking kapalaran na natamo ko po nung ako'y natawag sa Iglesia ni Cristo. Pinakamalaking biyaya po yan na hindi matutumbasan ng anumang pong bagay sa mundo. Nawa po mga kaibigan ay muli kami nakatulong sa inyong ginagawang mga pagsusuri at sa paghanap po ninyo ng katotohanan. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay.